Hey, what's up mga ka-videos PH? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kalagayan at buhay ni Atong ang na-viral ngayon sa buong Pilipinas dahil sa patong nito sa ulo na tumatagingking na 10 million pesos. Number 1 most wanted sa Pilipinas, at bago tayo magsimula pwede pagpahingi ng isang like at subscribe my YouTube channel. Salamat. Kung tapos muna ma-like and subscribe, let's go to the main topic. Si Charlie Chuhay Sayang. Ipinanganak noong ika-29 ng Agosto 1957, na karaniwang tinutukoy bilang Atong Ang, ay isang Pilipinong negosyante, makapangyarihang sugal na kilala sa kanyang pagkakasangkot sa huweteng at industriya ng sabong. Nakuha niya ang pambansang atensyon noong 2000 nang siya ay naging kapwa-akusado sa impeachment trial ni Pangulong Joseph Estrada, at inisyuhan ng warrant of arrest noong Abril taong 2001 para sa plunder. Bagamat siya ay tumakas mula sa Pilipinas noong EDSA 2. Siya ay inaresto ng FBI sa Estados Unidos noong ika-25 ng Nobyembre 2001 sa kahilingan ng extradition ng gobyerno ng Pilipinas, na nakakulong ng 5 taon bago ang kanyang extradition sa Pilipinas noong Nobyembre taong 2006. Pagkatapos umamin ng guilty ng hindi direktang panunuhol noong 2007, nagsilbi siyang ng 2 taon sa kulungan noong Mayo taong 2000 at siyam bago siya nakakulong. Noong 2025, inakusahan siyang ng dating security aide ng pagkawala ng mahigit 100 mahilig sa sabong mula 2021 hanggang 2022, bagamat itinanggi niya ang mga paratang. Ngayong 2026, pinaghahanap siya sa mga kasong kidnapping at homicide dahil sa mga pagkawala kasunod ng. Tanging ang negosyanteng si Charlie, Atong, ang nananatiling alaya matapos ang lahat ng kasamahan niyang akusado sa mga nawawalang kaso ng sabongero ay arestuhin ng mga awtoridad. Ayon sa ulat ng State of the Nation ni Darlene K. noong Biyernes, nahuli na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) ang lahat ng kapwa niya akusado sa ilalim ng warrant of arrest na inisyu ng Lipa, Batangas Regional Trial Court Branch 13 noong Biyernes ng gabi. Naglagay ng reward na 10 na milyong piso para sa anumang impormasyon na haantong sa pag-aresto kay Ang, na pinayuhan siya ng abogado na huwag sumuko. Kasama sa pinakahuling pag-aresto ang isang dating pulis na na-dismiss. Sinabi rin ng PNP na ang mga kapwa-akusado ni Ang sa ilalim ng warrant na inilabas ni Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court Branch 26 na ay nasa kanilang kustodiya. Iba pang mga kwento tungkol sa 4 na pulis sa ikalawang arrest warrant sa mga nawawalang sabongero na nakakulong na ngayon wanted poster para kay Atong Ang. Nagbabala ang PNP sa publiko laban sa pagtulong kay Atong Ang sa gitna ng paghahanap na una nang nabigo ang mga pulis na ihatid ang warrant of arrest ni Ang sa kanyang mga kilalang tirahan at ari-arian sa Pasig City, Mandaluyong, Laguna, at Batangas. Sinabi ng mga awtoridad na walang impormasyon na umalis ng bansa si Ang, naglagay ng reward na 10 na milyong piso para sa anumang impormasyon na haantong sa pag-aresto kay Ang. Na pinayuhan siya ng abogado na huwag sumuko, naglagay ng reward na 10 na milyong piso para sa anumang impormasyon na haantong sa pag-aresto kay Ang, na pinayuhan siya ng abogado na huwag sumuko. Sabi ng abogado ni Ang, Attorney Gabriel Villarreal. Sinabi ni Department of Justice spokesperson Attorney. Tinawag ni Polo Martinez ang payo ni Villarreal. Sinabi ni Department of Justice spokesperson Attorney. Tinawag ni Polo Martinez ang payo ni Villarreal. Ang isang warrant of arrest na legal na inisyo ng isang karampatang hukuman ay dapat na mahigpit na sundin. Ang mungkahi na ang isang tao ay lumaban at sumuwi sa mga legal na utos ng isang hukuman ay hindi lamang hindi pinapayuhan kundi hindi rin etikal at potensyal na kriminal. At ito ay nagbubukas sa kanyang kliyente sa karagdagang kriminal na pananagutan, sabi ni Martinez, at yun lang po ang ating maiksing kwento, Atong Ang, Missing Sabongeros. Please like, share and subscribe.